ba ang stem cell? Okay, so lagi natin yan naririnig, itong stem cell therapy na to. Ano po ba ito? No, maganda po ba itong stem cell therapy na ito? No, so mapapaisip din po tayo ano kung para saan ba or ano ba itong stem cell na ito. Kapag sinabi nating stem cell, no, this is undifferentiated cell. Kapag sinabi nating undifferentiated, ibig sabihin, hindi pa siya nasa-specialize, no? Wala pa siyang specialization. Okay, so our whole body is composed of stem cells. Head to toe, even our hair is composed of stem cells. Okay, meron tayong hair cells, no? Meron tayong sperm cell, egg cell, kidney cell, pancreas cell, liver, bone, lung, brain, blood, heart, muscle, pancreas, everything in our body, it is composed of stem cells. Sabi nga nila, estimated of 30 trillion cells, no, ang kinocompose ng katawan ng isang tao. Okay? So this is undifferentiated. And pwede, no, na mag-divide itong mga cells na ito at maging specialized. Okay, so pwede siyang maging blood cell, pwede siyang maging muscle cell, pwede siyang maging intestinal cell, liver cell, nerve cells, cardiac cells, meron din mga immune system na cells. Okay, we're in the plasma cells, memory cells, ayan, neutrophils, basophils, ayan. So, pwede po siyang mag-iba-iba ng kanyang pagkatao, kumbaga, no? So, itong stem cells na ito, no, na meron tayo sa ating katawan, when we ingest in something na stem cell, for example, the elixir placenta, undifferentiated pa po yan. Once na makarating na po yan sa ating katawan at mag-flow sa ating blood, no? Pwede po siyang maging specialized na cell. Okay? Wherein, sabi ng stem cell na to, parang may kulang, no? Or kailangan ma-improve ang ating kidney. So, pupunta yan sa may kidney, magiging kidney cells na po siya, no? Kulang ata ng blood, no? Ng red blood cells. So, itong undifferentiated stem cell, no? Na tinitake natin, pwede po siyang mag-transform or mag-divide into different characteristics na kailangan ng ating katawan. Okay? So for example, ito nga no, sinasabi ko sa inyo kanina, kapag nangangailangan tayo ng mga intestinal cells or ng muscle cells, pwede pong mag-divide itong mga stem cells na ito, no, para masuplayan yung kakulangan sa ating katawan. Okay? Ayan. And with that, itong mga stem cells na ito, no, meron po siyang tinatawag na nucleus. Ano ba itong nucleus na ito, no? Kapag sinabi natin nucleus, ito yung powerhouse, no, ng ating cell. Dito yung energy niya, no, sa ating nucleus. Okay? And sa inside ng nucleus, meron chromosomes. And sa inside ng chromosomes, nandyan po ang ating DNA. Kaya sinasabi po natin that elixir placenta has 3 therapies. Stem cell therapy, DNA therapy, and anti-inflammatory therapy. Okay? It's because no, nakakapaloob no dun sa stem cell na yon ang ating DNA. Okay? So ibig sabihin na i-improve din po yung ating DNA sequences. Okay? Ayan, so makikita natin dito no that the stem cells or the cells that we have, okay, are also have this genetic code, okay, or the DNA. Kahit na po no iba-iba yung kanyang differentiation or iba-iba yung kanyang specialization, okay? For example, red blood cell man yan or hair cells man yan, okay, or skin cells man yan, no? Pare-parehas po ang ating DNA or ang ating genetic code. Okay. So for example, may kailangan kang malaman kung sino ang kapatid mo. Okay? So kung gusto mong malaman kung sino ang kapamilya mo, okay? Kumuha ka lang ng buhok, kumuha ka lang ng part ng skin, no? Saliva, okay? Kumuha ka lang or tooth, okay? Ayan, so malalaman na, meron palang cell doon, no? Meron palang DNA doon, no? So makikita natin that cells are very, very important in our body. Okay? Dito mo masasabi, ay grabe, kahit sa maliit na portion ng katawan ko, kailangan pala ng cell. No? Kailangan pala ng importance ng cell na yan.
Paano na lang kapag na-damage yung cell ko na yun? Anong mangyayari sa aking katawan? No? Sa ganun kaimportansya ng ating stem cell, sinabi ko po sa inyo kanina, 30 trillion no, kinocompose ng cells ng ating katawan. Ibig sabihin, very, very important po talaga siya sa ating katawan. Paano na lang kung madadamage siya? Paano na lang kung masisira ang ating cells? Ibig sabihin, this also creates possibility na magkaroon din ng damage ang ating organs. Okay, so makikita natin kanina that even the liver is composed of cells, the heart is also composed of cells, yung blood natin is composed of cells, and when we lack this good and healthy cells, okay, ibig sabihin, we are prone to the possibility na magkaroon ng organ problems, organ failures, okay, and worse, it can also lead us into death. Okay. Kaya, paulit-ulit nating tinatanong, namamatay po ba ang ating cells? Namamatay ba ang ating cells? Paki-comment naman dyan, sa mga nakakaalam. Kung namamatay po ba ang ating cells? Nasisira din po ba ang ating cells? Okay? Or tumatanda rin ba ang ating cells? Yes. Okay? Lahat po, ay nakasagot ng tama. Palakpakan. Talaga nakikinig sila sa mga trainings natin, Ayan. So, it's very, very important to know that our cells also die. Not all the time nandyan ang cells natin, Kaya kailangan natin sila pahalagahan, okay? Kasi we'll never know. Okay?